Sa ilalim ng matinding araw ng Texas, bumagal ang mga sasakyan sa Highway 83 halos tumigil. Ngunit hindi ito dahil sa karaniwang pagsisikip ng trapiko. Isang maliit at matapang na nilalang ang dahilan. Isang kuting ng bobcat na desperado ngunit walang takot, hinarangan ng daan at tumangging umurong. Si Officer Elena Carson ay nakaengkwentro na ng maraming kakaibang insidente sa kanyang karera, ngunit kakaiba ang sitwasyong ito. Habang lumalapit siya sa maliit at nanginginig na hayop, napagtanto niyang hindi lang ito naligaw o nasugatan, tila may gusto itong ipahiwatig. Napansin niya ang isang metalikong bagay na nakakabit sa paa nito at doon niya naunawaan na may mas malalim pang dahilan sa likod ng nangyayari. May misteryong nag-aabang sa di kalayuan, tila tinatawag siyang tuklasin ito. Saan kaya siya dinadala ng batang bobcat na ito at bakit tila humihingi ito ng tulong? Ang isang karaniwang araw ng highway patrol ay biglang naging isang mahiwagang sitwasyon ng buhay o kamatayan na walang sino man ang nakapaghanda. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe kung bago ka rito at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kwento. Ang walang awang init ng tag-araw ay tinupok ang Highway 83 habang ang mga Mirage ay kumikislap sa aspalto na umaabot sa abot tanaw. Tumatakbo ng tuloy-tuloy ang trapiko, mga truck at sasakyan patungong Hilaga sa Abilene o Timog sa San Angelo, na walang kamalay-malay sa kaganapang nagaganap sa gilid ng kalsada. Inayos ni Officer Elena Carson ang kanyang Stetson upang takpan ng mga mata mula sa araw, habang sinusuri ang tala ng dispatch sa screen ng kanyang cruiser. Sa edad na 34 at mahigit 10 taon na sa Texas Department of Public Safety, karaniwan nang hindi agad tinutugunan ng mga tawag tungkol sa hayop. Pero may kakaiba sa tawag na ito. Ang balitang may maliit at agresibong nilalang na humihinto sa trapiko ay hindi niya maaring balewalain. Dispatch, ito si Unit 247, pupunta sa wildlife disturbance sa Highway 83, mile marker 143. Darating ako sa loob ng 3 minuto. Aniya habang unti-unting bumagal ang takbo ng sasakyan. Natanggap, Officer Carson. Paalala lamang, may karagdagang ulat na kaming natanggap. Inilarawan ng mga motorista ang isang batang bobcat na nagpapakita ng kakaibang asal. Tugon ng dispatcher. Lalong nadagdagan ang interes ni Elena. Karaniwan umiiwas ang mga mababangis na hayop sa highway, hindi ang lumapit dito. Maliwanag na may hindi tama. Napansin niya ang kumpulan ng tao bago pa man makarating sa mile marker. Ilang sasakyan ang nakapark sa gilid at ang mga driver ay lumabas at kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Ipinarada ni Elena ang kanyang cruiser sa likuran ng pila at binuksan ang ilaw bilang babala sa mga darating na sasakyan. Paglabas niya sa nakakapasong init ng Texas, pakiramdam niya ay parang pumasok siya sa isang pader ng apoy. Inayos niya ang kanyang utility belt at nilapitan ng isang lalaking nasa gitnang edad na may suot na kupas na Dallas Cowboys na t-shirt na tila siya ang nagkokontrol sa tao. "Magandang hapon, sir," bati niya. "Ako si Officer Elena Carson. Maaari niyo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari rito?" Tanong niya habang pinupunasan ng lalaki ang pawis sa no. "Ma'am, may kuting ng bobcat doon," tugon ng lalaki habang itinuro ang median. "Sinusubukan nitong tumawid sa loob ng 20 minuto na. Tatakbo ito papunta sa kalsada tapos biglang aatras. Halos nagdulot ng salpukan kanina nang biglang promeno ang isang truck para hindi ito mabangga." Tumango si Elena at sinuri ang paligid gamit ang kanyang karanasan. "May sinubukan na bang lumapit sa kanya?" tanong niya. "Wala po, ma'am. Mabagsik na hayop pa rin yan."
Nagpatuloy ang lalaki pero parang balisa ito at para bang sinusubukan tayong tawagin para humingi ng tulong. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nagpasalamat si Elena at dahan-dahang lumapit sa Midian. Hinaplos ng mga daliri niya ang leather ng kanyang holster, isang automatikong kilos na hindi na niya pinagdududahan. Sanay na siya sa paghawak ng mga nasugatang hayop sa kagubatan at alam niyang kahit isang batang mandaragit ay maaaring maging mapanganib at hindi inaasahan ang kilos. Di naglaon na mataan niya ang maliit na kuting ng bobcat. Mga ilang buwang gulang pa lang, maalikabok at magulo ang balahibo dahil sa paulit-ulit nitong pagsubok na tumawid. Naglalakad ito ng pabalik-balik sa gilid ng median, tila gustong tumawid, ngunit biglang uurong kapag may dumarating na sasakyan. Nanatiling nakadistansya si Elena habang pinagmamasdan ito. Hindi basta-basta ang galaw ng kuting para bang may desperasyong dahilan. Ginamit niya ang binoculars para sa mas malinaw na tanaw at doon niya ito napansin, isang maliit na aparato ang nakakabit sa likod na paa ng hayop. May markang asul na tag. Ngayon ay malinaw na ang bobcat na ito ay hindi basta ligaw. May mas malalim na kwento sa likod nito. Bumalik si Elena sa kanyang cruiser at tumawag sa Regional Fish and Wildlife Office. Makalipas ang 20 minuto, dumating ang isang puting pickup na may logo ng Texas Parks and Wildlife Department at huminto sa likod ng kanyang sasakyan. Bumaba si Dr. Thomas Wilder. Ang kanyang payat na pangangatawan ay hindi nagpapakita ng kanyang edad. Sunog sa araw ang balat at matalim ang mga mata na dala ng dekada ng karanasan sa bukid. Bilang Regional Wildlife Biologist sa loob ng mahigit 20 taon, siya ang eksaktong eksperto na kinakailangan sa ganitong sitwasyon. Dr. Wilder, bati ni Elena habang iniabot ang kamay. Salamat sa mabilis mong pagdating. Thomas na lang, tugon niya mahigpit ang pakikipagkamay. Sabi ng dispatch, may bobcat na may tag, bihira yan, kaya agad akong tumungo rito. Sambit niya habang maingat nilang tinungo ang median, mabagal at mahinahon ang mga hakbang. Ayan, turo ni Elena nang lumapit sila ng sapat. Kita mo yung device sa binti niya. Itinaas ni Thomas ang kanyang binoculars at inayos ito sa tamang focus. Makalipas ang ilang segundo, napailing siya at mahina ang tinig na nagsabi, "Abay, hindi atin yan." Napakunot noo si Elena. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang patuloy si Thomas sa pagmamasid. Karaniwan, ang Wildlife Services ay gumagamit ng tracking collars na isinusuot sa leeg. Pero ang device na yan, turo niya sa binti ng bobcat, ay iba. Saglit siyang tumigil, kumurap habang nakatitig. May asul na marka pa, para bang naputol ang kanyang salita nang bigla siyang napakunot noo. Sa puntong iyon, napansin ng bobcat ang kanilang presensya. Sa halip na tumakbo, dahan-dahan itong lumapit, huminto mga 30 talampakan ng layo. Umiyak ito ng isang maikli, ngunit mapilit na iyak. Pagkatapos ay lumakad ng ilang hakbang patungo sa kakahuyan sa gilid ng highway, paulit-ulit na lumilingon sa kanila. Para tayong pinapapasunod, ani Thomas, may halong pagtataka ang boses. Talaga? Parang si Lassie? Duda ang tono ni Elena. Bagamat parang imposible, sagot ni Thomas, sa 25 taon ko sa wildlife, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kilos mula sa isang ligaw na bobcat. Pinagmasdan pa niyang mabuti ang asul na marka. Pwede ko bang hiramin ng binoculars mo? Hindi ganong malakas ang akin. Inabot ni Elena ang binoculars at pinagtuunan ni Thomas ng pansin ang device. May numero rito, RW7734. Nang mabasa ang numero, agad siyang nanigas. Elena, hindi ito ordinaryong wildlife tag. Isa itong emergency location marker, yung ibinibigay sa mga hiker sa ilang partikular na parke. Bakit naman may hawak ang bobcat na marker ng isang hiker? Tanong ni Elena ng malakas. Magandang tanong, tugon ni Thomas bago siya nagpaalam upang tumawag.
Makalipas ang 5 minuto, bumalik siya mula sa kanyang truck, seryoso ang muka at tila nag-iisip ng malalim. Katatawag ko lang sa ranger station sa Fortress Ridge State Park. May naiulat silang nawawalang hiker mula kahapon. Marcus Nolan, 42 taong gulang, isang batikang hiker. Nakarehistro siya para sa 3 araw na solo trek pero hindi siya nag-check-in kagabi. Doon agad pumasok sa eksena ang pagsasanay ni Elena bilang pulis at yung numero ng marker. Tugma ito. RW ang kanyang initials at 7,734 ang itinakdang numero ng kanyang campsite. Pareho silang napatingin sa Bobcat na nasa di kalayuan. Patuloy sa paglabas ng parehong masigasig na iyak. May mali talaga rito, sambit ni Elena. Bakit may hawak na marker ng hiker ang Bobcat? Tanong ni Thomas ng malakas habang tila malalim ang iniisip. Maaaring may dahilan. Sandali lang, susubukan kong i-check ang isang bagay. Kinuha niya ang kanyang tablet at nag-scroll sa ilang pahina. Ito, ayon sa mga log ng ranger, si Marcus Nolan ay isang wildlife rehabilitator mula Austin, kilala sa kanyang trabaho sa mga malalaking pusa. Muling tumingin si Elena sa Bobcat ngayon na may bagong pananaw. Isa kaya ito sa mga hayop na ni-rescue niya? Maaaring minomonitor niya ito bilang bahagi ng rehabilitation. Posible, pagpayag niya. Pero kung ganoon, bakit mag-isa ang Bobcat at wala si Marcus? Nanatiling nakabitin sa ere ang tanong. Muli na namang umiyak ang Bobcat, mas matinis at mas agarang pakinggan bago tuluyang lumapit pa patungo sa gubat. Nagdesisyon si Elena. Sundan ko na siya. Kung may posibilidad na alam niya kung nasaan ang hiker, dagdag niya. Pinutol siya ni Thomas, sasama ako. Kung nasugatan si Marcus, kailangang handa tayo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang truck at bumalik na may dalang backpack na puno ng mahahalagang gamit. Paunang lunas, tubig at emergency food. Karaniwang search and rescue kit. Tinawagan ni Elena ang dispatch upang i-update ang mga ito tungkol sa bagong lead. May posibleng kaso ng nawawalang tao na konektado sa wildlife incident. Mag-iimbestiga kami ni Dr. Wilder. Kailangan naming ng karagdagang unit at ang search and rescue ay dapat naka-standby. Copy, Officer Carson. Tugon ng dispatcher. Ang pinakamalapit na backup ay 30 minuto pa bago makarating. Naalerto na ang search and rescue pero maghihintay sila ng kumpirmasyon mula sa inyo. Naintindihan, tugon ni Elena. Mag-iingat kami at mananatiling nakaugnayan. Ang Bobcat, na tila nakaramdam ng kanilang determinasyon, ay tumuloy na papunta sa kagubatan, paminsan-minsang lumilingon upang siguraduhing sinusundan sila. Hindi ko akalaing susundan ko ang isang Bobcat papasok sa gubat, bulong ni Elena habang tumatawid sila sa highway at sinabihan ang mga tao na lumayo. Laging may sorpresa ang kalikasan, ani Thomas, lalo na kapag pumasok tayo sa mundo nito. Habang lumalalim sila sa kagubatan, bumalot sa kanila ang malamig na lilim ng mga puno ng oak at juniper. Nanatiling nasa unahan ng Bobcat, mga 50 talampakan ang layo. Sapat para masundan pero ligtas pa rin ang distansya. Dumaan siya sa malinaw na daan, pansin ni Thomas. Iyan pa ang isang palatandaan, hindi ganyan kumilos ang isang ligaw na Bobcat. Kahit yung mga nasanay na sa tao, mas gusto pa ring magtago, bulong ni Elena habang pinagmamasdan ang sahig ng gubat. Ayan, bigla niyang sabi, sabay turo. Mga bakas ng bota. Lumuhod si Thomas upang mas makita. Ayos yan, bago pa ito, malamang kahapon lang, sabi niya. Panglalaking hiking boots, siguro size 1 o 12. Nagpatuloy sila, sinusundan ng Bobcat na gumagalaw ng may kakaibang ritmo. Halos 1 milya na ang kanilang nalakbay sa kagubatan nang marating nila ang isang clearing kung saan malinaw na may nangyari. Magulo ang lupa, may mga nabaling sanga na yapakang damo at naiwanang gamit, isang yupi na bote ng tubig, isang strap ng backpack punit na punit. Ngunit ang nagpapanigas kay Elena
ay ang mga dahon na may mga bahid ng kalawang na kulay, tila dugo. May mabilis na tumakbo rito, bulong niya habang unti-unting inilalapit ang kamay sa kanyang baril. O baka nahulog, dagdag ni Thomas habang tinuturo ang matarik na bangin sa gilid ng clearing na ngayon lamang nila napansin. Huminto ang bobcat, naglakad-lakad na tila balisa at muling naglabas ng parehong masigasig na iyak na narinig nila kanina. Lumapit ito sa gilid ng bangin tapos ay lumingon sa kanila. Para bang hinihikayat silang sumunod, nagkatinginan si Elena at Thomas sa kadahan-dahang lumapit upang sumilip sa gilid. Isang bangin ang bumungad sa kanila, mga 30 talampakan ng lalim na may makitid na ilog sa ibaba. Sa ilalim ng isang natumbang puno bahagyang natatakpan ay may anyo ng isang tao. "Marcus!" sigaw ni Thomas. "Marcus Nolan!" Gumalaw ang figura, itinaas ang isang braso ng mahina na para bang nagpapahiwatig ng senyas. "Buhay siya," sabi ni Elena may halong ginhawa sa boses. Mabilis niyang dinampot ang radyo. "Dispatch, natagpuan na namin ang nawawalang hiker. Ang bangin ay nasa humigit kumulang 1 milya silangan ng Highway 83, malapit sa mile marker 143. Gising ang subject pero mukhang sugatan, humihiling ng agarang med-evac." "Copy, Officer Carson. Paparating na ang search and rescue. Tantiang dating ay sa loob ng 45 minuto." Sinuri ni Elena ang daan pababa gamit ang matalas na paningin. "Hindi naman gaanong matarik, kaya natin itong babaeng ligtas." "Ako na ang mauuna," alok ni Thomas. "Hawak ko ang medkit." Sinimulan nilang bumaba ng maingat, umaalalay gamit ang mga punong kahoy at nakausling mga bato. Sa kanilang gulat, ang bobcat ay nakahanap ng sarili nitong daan pababa. Dumula sa lupain na may likas na liksit kumpiyansa na tanging kalikasan lamang ang makapagtuturo. Pagdating nila sa ibaba ng bangin, nadatnan nilang gising si Marcus Nolan. Bagaman malinaw na nahihirapan, nakabaon ang kanyang binti sa ilalim ng natumbang puno at ang kanyang balat ay maputla at malamig. Palatandaan ng lamig at kakulangan sa tubig, ngunit nang lumapit ang bobcat, lumambot ang ekspresyon ni Marcus at ngumiti ng bahagya. "Luna," mahina niyang bulong, "magaling na babae." Ang bobcat, si Luna, ay dahan-dahang lumapit. Idinantay ang ulo sa nakabukas na palad ni Marcus. Mabilis na lumapit si Thomas upang suriin ang sugat habang inabot ni Elena ang bote ng tubig kay Marcus at nagpadala ng mas detalyadong ulat sa radyo. "Compound fracture sa kanang tibia," sabi ni Thomas. "Maaaring may tama rin sa ulo at siguradong dehydrated siya, pero stable siya." "Marcus, kaya mo bang ikwento kung ano ang nangyari?" mahinahong tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Marcus, nanginginig bago nagsalita. "Sinusundan ko si Luna, parte siya ng rehab project. Ito sana ang huling assessment bago siya pakawalan sa kagubatan." Sandali siyang tumigil, napangiwi sa sakit bago nagpatuloy. "Maayos naman kami hanggang kagabi. Biglang dumating ang bagyo, tinamaan ng kidlat ang isang punong malapit. Tumakbo si Luna na inaasahan ko na, pero mukhang naapektuhan din ang punong ito." Itinuro niya ng mahina ang punong nakadagan sa kanyang binti. "Nasa trail niya ako nang bumagsak ang puno," paliwanag ni Marcus. "Hindi ko maabot ang emergency beacon ko, kaya ikinabit ko ang location transmitter sa harness ni Luna at inutusan ko siyang humingi ng tulong." Nagkatinginan si Elena at Thomas, parehong gulat. "Pinapunta mo ang isang bobcat para humingi ng tulong?" tanong ni Elena, hindi makapaniwala. Mahinang natawa si Marcus pero agad din itong napalitan ng kirot sa mukha. "Hindi naman eksakto," niya. "Si Luna ay nasagip pa noong kuting siya. Lumaki siya sa paligid ng mga tao bago siya mapunta sa akin. Habang nasa rehab, tinuruan ko siyang kilalanin na ang mga kalsada ay kadalasang may mga tao. Kapag natatakot siya, iniisip pa rin niyang ligtas ang kalsada." May bahagyang pagmamalaki sa kanyang tinig.
Hindi ko alam kung gagana, pero umasa ako na pupunta siya sa kalsada at may makakapansin sa tag niya. Ngayon ay nakahiga na si Luna sa tabi niya. Ang makinis at batik-batik niyang katawan ay bahagyang nakasandal sa tagiliran ni Marcus. Pinagmamasdan niya sina Elena at Thomas nang may pag-iingat at matalas na tingin. Kahanga-hanga, sabi ni Thomas, habang kinakapitan ng splint ang binti ni Marcus. Ginawa mo siyang parang bahagi ng emergency response team. Nagtiwala ako sa kanya, payak na sagot ni Marcus. Ang sumunod na oras ay naging mabilis at abala. Dumating ang rescue crew, dala ang tamang kagamitan at stretcher na idinisenyo para sa matarik na bangin. Habang maingat nilang inaalis ang punong nakadagan sa binti ni Marcus, nanatiling malapit si Luna, hindi nakaaabala pero hindi rin umaalis. Hindi maalis ni Elena ang tingin sa dalawa, ang mabangis na hayop at ang sugatang tao. Ang ugnayan sa pagitan nila ay tila sumusuway sa lahat ng alam niya tungkol sa hangganan ng tao at kalikasan. Habang inihahanda ng rescue crew ang pag-akyat kay Marcus, tumingin siya pataas at mahina niyang sinabi, "Si Luna, pakisuyo, kailangan ng mag-aalaga sa kanya." Hindi pa siya handang bumalik sa kagubatan. Agad na lumapit si Thomas nang walang pag-aalinlangan. "Ako ang bahala sa kanya hanggang makarecover ka," pangako niya. "Pangako ko yan." Muling nagliwanag ang mukha ni Marcus sa pasasalamat habang maingat siyang isinakay sa stretcher. "Salamat," bulong niya. "Nasa campsite ko ang mga gamit niya, ang carrier, pagkain, lahat. Fortress Ridge, Site 7734. Hahanapin namin," paniniguro ni Thomas. Habang nagsisimula ng iakyat ang stretcher, sumunod si Luna, naglalabas ng mahihinang, balisang tunog. Agad na lumuhod si Elena sa tabi niya. "Ayos lang, babae," mahinaong sabi niya. "Magiging maayos siya at may ginawa kang kamangha-mangha." Tumingin pabalik si Luna, ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng damdamin, tila mas marunong kaysa sa isang hayop na isinilang sa kagubatan. Pagsapit ng sumunod na umaga, umani ng pansin ang kwento ni Marcus Nolan at Luna, ang bobcat sa buong bayan. Ang mga headline ay nagsabing, "Bobcat, tumulong iligtas ang buhay ng tao." Mabilis na kumalat ang nakaaantig na kwento, umabot sa pambansang media na nagbibigay liwanag sa hindi matatawarang ugnayan ng isang wildlife rehabilitator at ng hayop na kanyang inalagaan, si nanay, at sa huli ang siyang nagligtas sa kanya. 3 linggo ang lumipas, muling nasa daan si Elena papunta sa Austin Wildlife Rehabilitation Center kung saan nagtatrabaho si Marcus. Nanatili sa isipan niya ang kwento, hindi siya tinigilan ng alaala nito. Kaya nang iminungkahi ng kanyang sergeant na gumawa siya ng follow-up para sa community outreach ng departamento, agad siyang pumayag. Matatagpuan sa 20 ektarya ng lupa sa labas ng Austin, tampok sa sentro ang mga modernong gusali na nakalugar sa gitna ng malawak at natural na kapaligiran. Isang batang volunteer ang sumalubong kay Elena sa pasukan at inihatid siya sa isang maliwanag at maaraw na silid. Sa loob, nakaupo si Marcus Nolan sa wheelchair. Ang kanyang binti ay nakakast pa rin at nakapatong sa isang maliit na bangkito. "Officer Carson," bati ni Marcus nang may mainit ng ngiti habang iniabot ang kamay. "Mas maganda ang pagkikita natin ngayon kumpara noon." "Elena na lang," sagot niya na may tawa habang kinakamayan siya. "At sa totoo lang, hinangaan ko kung paano mo tiniis ang injury mo sa binti. Parang mas masakit pa sa iba ang gasgas sa papel." "Malakas ang epekto ng adrenaline," sabay tawa ni Marcus. "Pero yung malamang nakarating si Luna, mas malakas pa yon kaysa sa anumang gamot." "Kumusta na siya?" tanong ni Elena, may halong pagkasabik sa mga mata. Nagliwanag ang mukha ni Marcus. "Mas mabuti siguro kung makita mo mismo. Oras na rin para sa hapon na training niya."
Ipinadyak niya ang wheelchair papalabas, patungo sa isa sa mas malalaking kulungan kung saan naghihintay na si Dr. Wilder. Medyo nagulat si Elena nang makita ito. Pumupunta si Thomas ilang beses bawat linggo para magtrabaho kasama si Luna. Paliwanag ni Marcus nang mapansin ang reaksyon niya. Sabi niya, ngayon lang siya nakaengkwentro ng hayop na katulad niya at gusto niyang idokumento ang buong proseso ng rehabilitation para sa isang research paper. Lumapit si Thomas at binati sila ng mainit na ngiti. Elena, ang saya kang makita muli. Sakto ang dating mo, sabi ni Thomas habang nakangiti. Sa loob ng kulungan, kumikilos si Luna na parang isang aninong may gilas, maayos at tiyak ang bawat hakbang. Malinaw na mas lumaki na siya simula nang huli siyang makita ni Elena. Hindi na kuting, kundi may katawan na ng isang matikas na binatilyong bobcat. Lalaki na siya, sambit ni Elena habang nakatitig sa bobcat puno ng paghanga. Mabilis silang lumaki sa ganitong edad. Sagot ni Marcus na may pagmamalaki at napakaganda ng progreso niya. Tumango siya patungo kay Luna na may paghanga sa mukha. Hindi siya napabigat ng nangyari. Sa katunayan, mas marami pa kaming natutunan kung paano siya mag-isip. Binuksan ni Thomas ang isang maliit na gate at pumasok sila sa isang ligtas na observation area sa loob ng kulungan. Pagkapasok nila, agad na nakatingin si Luna sa kanila. Lumapit siya at ang kanyang mga mata ay agad na nakatutok kay Elena. Kilalang kilala ka niya, sabi ni Marcus, halatang humahanga. Hindi ba yun kakaiba? Tanong ni Elena, may halong pagtataka. Karaniwan, hindi nagtuturing ang mga bobcat ng pagkakaiba sa mga tao, maliban na lang kung matagal na silang nakasama, paliwanag ni Thomas. Pero tila si Luna, partikular na natatandaan ka. Habang nakatitig ang bobcat sa kanya, may naramdaman si Elena na hindi niya maipaliwanag. Isang tahimik ngunit malakas na damdaming humila sa kanyang dibdib. Ano nang mangyayari sa kanya ngayon? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan sina Marcus at Thomas, kapwa seryoso ang mukha. Mas komplikado na ang sitwasyon niya kaysa sa inaakala namin, pag-amin ni Marcus. Pinapaisip kami ni Luna kung paano dapat ang tamang approach sa rehabilitation. Yung balanse niya sa pagiging likas na mabangis pero bukas sa mga tao, hindi pa namin nakita yan noon. Tradisyonal na layunin namin ay iwasan ang masyadong pakikisalamuhan ng hayop sa tao para makabalik sila sa kagubatan, dagdag ni Thomas. Pero sa kilos ni Luna, ilan sa amin, ako mismo, ay nagsimulang tingnan ang ibang posibilidad. Lumapit si Marcus ng kaunti sa lambat ng kulungan gamit ang wheelchair. Nagpapasimula kami ng tinatawag na Wildlife Ambassador Program, sabi niya, para ito sa mga hayop na nasa gitnang kalagayan, hindi ganap na ligaw pero hindi rin alaga. Makakatulong sila sa edukasyon ng publiko at sa pagpapalalim ng pangunawa natin sa kanilang uri. Si Luna ang mauuna? Tanong ni Elena, halos pabulong ang boses. Siya ang pinakaangkop na pagpipilian, sagot ni Marcus. Ginagabayan pa rin siya ng kanyang likas na ugali, pero nakabuo na rin siya ng mga tiyak at makahulugang ugnayan sa ilang tao. At matapos ang ginawa niya noong pagsagip, emosyonal nang konektado ang publiko sa kanya, dagdag ni Thomas habang naglalakad si Luna sa loob ng kanyang kulungan, sinusuri ang ilang mga puzzle na inihanda para sa kanya. Ang mabilis at maingat niyang mga kilos ay nagpapakita ng talinong hindi na ipagkakaila kahit ni Elena na walang formal na pagsasanay. Yung pagsagip na yon, hindi lang basta swerte, di ba? Tanong niya kay Marcus. Sinanay mo talaga siya, di ba? Umiling si Marcus ng dahan-dahan, hindi sa paraang iniisip ng karamihan, paliwanag niya. Hindi mo pwedeng sanayin ang isang bobcat na parang alagang hayop. Ang ginawa ko ay higit pa sa paggabay sa kung ano na ang alam niya, ang kanyang instincts. Bumuo ako ng mga koneksyon sa isip niya. Ang mga daan ay nangangahulugang tao.
Ang mga tao ay nangangahulugang tulong kapag siya'y nasa panganib at ang tracker, ang ibig sabihin yon ay ako. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Wala talaga akong kasiguraduhan kung gagana ito. Isa na lang itong huling pag-asa. Pero nailigtas kanyon, mahina ang sabi ni Elena. At binago rin nito ang buhay niya, mahina ang sagot ni Marcus. Dahil sa atensyon ng media matapos ang pagsagip, nakatanggap kami ng sapat na suporta para ipagpatuloy ang aming Ambassador Initiative nang hindi bababa sa 3 taon pa. Ngayon ay nagdidisenyo kami ng bagong lugar, isang espasyo kung saan pwedeng makilala ng mga tao ang mga hayop tulad ni Luna, yung mga hindi na maaaring ibalik sa wild. Pero may mahahalagang aral pa ring maibabahagi tungkol sa kalikasang likas sa Texas. Kung pag-uusapan na rin lang ang atensyon, sabat ni Thomas, tumawag kanina ang opisina ng gobernador. Gusto nila kayong parangalan sa susunod na buwan sa State Conservation Gala. Namula ang mukha ni Marcus sa hindi komportabling damdamin. Sinabi ko sa kanila na si Luna ang tunay na karapat-dapat sa parangal, mahina niyang sabi. Tumawa si Thomas. Sinabi nila sa akin at ikukuwento ko ito ng eksakto, wala kaming sistema para magbigay ng parangal sa mga bobcat. Napangiti siya, pero isasama siya sa bagong disenyo ng Conservation License Plate. Ayos na rin yon, ani Elena, may banayad ng ngiti sa labi, habang nagbalik sa kanyang isip ang alaala ng isang batang bobcat na takot ngunit matapang na nakatayo sa gitna ng Highway 83 ilang linggo lamang ang nakalipas. Sino ang mag-aakala na ang parehong nilalang na iyon ang magliligtas ng buhay ng tao? At marahil ay magbabago ng pananaw ng mga tao tungkol sa ugnayan ng kalikasan at sangkatauhan. Parang naramdaman ni Luna ang iniisip ni Elena. Lumapit siya sa gilid ng kulungan at tumigil sa harapan ni Elena, gumagawa ng mahinang, paulit-ulit na tunog na parang isang pagbati. Gusto mong pakainin siya? Tanong ni Marcus, hawak ang mahabang pangipit na may piraso ng karne sa dulo. Sandaling tumigil si Elena, saka ito kinuha habang huminga ng malalim. Sinunod niya ang tagubilin ni Marcus at dahan-dahang ipinasok ang karne sa makitid na butas para sa pagpapakain. Tinanggap ito ni Luna ng may kakaibang hinahon, walang bahid ng pag-aalburuto. Umupo siya habang nangumunguya ng dahan-dahan at hindi inalis ang matalas niyang tingin sa mukha ni Elena. Hindi ko akalaing makakalapit ako sa isang bobcat na ganito, bulong ni Elena, puno ng pagkamangha ang tinig. Tinutulungan niya tayong maunawaan, bulong ni Marcus, na ang salitang ligaw ay hindi kasing linaw ng itim at puti gaya ng akala natin noon. Napakaraming ugali at pag-aangkop ang umiiral sa kalikasan, sabi ni Marcus dati. At ipinapakita sa atin ni Luna na ang hangganan ng ligaw at maamo ay hindi ganoon katatag gaya ng pinaniniwalaan natin dati. Pagkalipas ng kalahating taon, naroon si Elena sa gitna ng mga taong dumalo sa grand opening ng Texas Wildlife Ambassador Center. Bagaman ipinadala siya roon, bilang kinatawan ng kanyang departamento, alam niyang pupunta pa rin siya kahit hindi. Kailangan niyang makita kung saan humantong ang paglalakbay ni Luna. Ang sentro ay kahanga-hanga, malalawak at maingat na dinisenyong mga habitat kung saan maaaring gumalaw ng natural ang mga hayop habang natatanaw pa rin ng mga bisita. Bawat exhibit ay may kasamang detalyadong impormasyon kung paano napabilang ang mga hayop sa Ambassador Program. Ang ilan ay may mga pinsalang hindi na nagpapahintulot na sila'y maibalik sa wild. Ang iba naman, dahil sa imprinting, ay hindi na kayang mabuhay sa ligaw na kalikasan. At naroon si Luna na dahil sa kanyang kakaibang galing sa paglutas ng mga problema
ay napunta sa isang natatanging posisyon, nasa pagitan ng mundong tao at ng kanyang ligaw na pinagmulan. Ang kulungan ni Luna ay nasa pinakasentro ng pasilidad, isang malawak na espasyo na puno ng malalaking bato, mga puno at malinaw na sapa na paikot-ikot. Ginaya upang magmukhang kanyang natural na tirahan habang sinusuportahan pa rin ang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga tauhan at bisita. Si Marcus na lubos ng gumaling ay nakatayo ng may pagmamalaki sa harapan sa pagbubukas ng sentro. Ikinukwento ang kwento ni Luna sa mga dumalo kabilang ang mga taga-media. Nang binanggit niya ang bahagi ni Elena sa pagsagip, tinawag niya ito sa entablado upang tumayo sa tabi niya. Ipinakita sa atin ni Officer Carson ang tunay na kahulugan ng habag noong araw na iyon, sabi niya sa madla. Hindi niya tiningnan ang isang hayop bilang isang walang halaga, dagdag ni Marcus. Nakita niya ang pag-iisip at layunin kahit nasaan niyo itong hindi inaasahan ng kahit sino. Matapos ang seremonya, habang nagsimulang maglibot ang mga tao sa pasilidad para sa self-guided tours, dinala ni Marcus si Elena sa isang tahimik na observation deck, isang lugar kung saan matatanaw nila ng mas malapitan ang kulungan ni Luna. Sikat na siya ngayon, puna ni Elena habang pinapanood ang bobcat na nakahiga sa isang batuhang bahagi, tila isang reyna na kalmado sa harap ng mga humahanga. Oo nga, sagot ni Marcus, pero ang mas mahalaga, naging tinig siya para sa kanyang uri. Dumarating ang mga tao, naririnig ang pinagdaanan niya at nai-inspire sila. Tumaas ang donasyon, mas marami na ang sumusuporta sa pagprotekta sa mga tirahan ng mga hayop at sa pagtulong sa mga tulad niya. May lambing sa boses niya, may halong pagmamalaki pero may kababaang loob. Ang isang bobcat ay nakamit, ang higit pa para sa wildlife conservation sa Texas sa loob ng 6 na buwan kaysa sa 10 taong kampanya gamit ang brochures at billboards. Gumalaw si Luna, naginat ng may malapusang grace bago iniangat ang tingin sa mga bisita. Sandaling tumigil ang kanyang mga mata kay Elena at sa isang iglap, tila may pagkilalang dumaan sa pagitan nila. Naiisip mo rin ba kung ano ang pumapasok sa isip niya? Mahina ang tanong ni Elena. Palagi, sagot ni Marcus habang nakangiti. Pero natutunan kong tanggapin na hindi lahat kailangang masagot. Paalala siya na ang mga hayop ay hindi lang simpleng bersyon natin. Sila mismo ay may sariling uri ng pagiging komplikado. Habang unti-unting lumulubog ang araw at humahaba ang mga anino sa loob ng sanctuary, tahimik na nakatayo si Elena. Iniisip ang araw kung kailan nagsimula ang lahat. Isang simpleng tawag tungkol sa isang ligaw na hayop na humaharang sa trapiko. Hindi niya kailanman inakalang ang sandaling iyon ay magdudulot ng ganitong kalawak na pagbabago sa napakaraming buhay. Ang buhay ni Marcus, ang paglalakbay ni Luna, ang sarili niyang landas at ngayon, marahil libu-libong iba pa ang dadaan sa lugar na ito upang matuklasan ang marupok na ugnayang nagdudugtong sa tao at sa ligaw na mundo sa kanilang paligid. Alam mo, sabi ni Elena sa wakas, sa mahigit 1 dekada kong pagiging pulis, wala pa akong naranasang kaso na katulad nito. Mababang tumawa si Marcus. Mabuti na lang, 1 beses sa isang buhay ay sapat na. Tahimik silang tumayo ng magkatabi, parehong nakamasid kay Luna, na noon ay isang takot na nilalang sa gitna ng mataong highway, desperadong mapansin. Ngayon ay matahimik, ngunit may autoridad na humahawak sa pansin ng lahat. Ang kanyang presensya ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Isang simbolo kung paanong ang mga buhay, tao man o hayop ay maaaring magtagpo sa mga paraang hindi inaasahan. Habang bumababa ang dilim sa buong sentro at unti-unting umaalis ang huling mga bisita, tumayo si Luna mula sa kanyang batuhang trono at lumapit sa salamin. Tumigil siya sa tapat mismo ni Elena, ang kanyang kapansin-pansing gintong mga mata ay muling tumingin ng diretso sa kanya.
Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Elena ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isang malalim at bihirang ugnayan, isang tahimik na sinulid na nagdurugtong sa dalawang magkaibang mundo. Ligaw at tao, bawat isa ay may sariling karunungan, bawat isa ay may kakayahang baguhin ang isa pa. Pakiramdam ni Elena, iyon na ang perpektong katapusan ng isang pambihirang kabanata at marahil ang tahimik na simula ng marami pang darating.